when I was in Manila, very crucial ang life ko sa Manila. So words niya lang yung yes. Dream come true na makita ko siya in person. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kasama na naman po natin ang squad na ngayon ay parang mga holy masyado. Nakabaya. So eto, andito po tayo sa may Sultan Kudarat kasi we'll be joining on the Revive event with Mufti Menk. Kasama po si Brother Wael Ibrahim and Dr. Muhammad Salah. Ito po yung third na encounter namin with Mufti Menk. First sa Cotabato, second sa Das, pangatlo po ito. We are very excited and thank you po sa ating provincial administrator, no, Dato Sharifuddin Mastura, no, for providing tickets for us, no, pati po car pass kasi medyo madami-dami po yung tao na attend dito. So kung wala yung mga yon, mahihirapan po tayo sa ating access. Alright, so eto, malapit na po tayo. I-document natin itong activity na to para sa mga hindi po makakarating, at least, no, sa pamamagitan ng video na to, makita nyo po yung mga ganap, most especially yung mga mensahe po na ibibigay sa atin nila Mufti Menk, no, Dr. Muhammad Salah and Brother Wael Ibrahim. Okay, so 1:45 na po. Actually, ang event ay scheduled ng 2 PM. Hindi pa naman po tayo late, no, although medyo madami na pong tao dito ngayon. Assalamualaikum. Karpas po, sir. Ay, karpas, sige, pataos. Syukran na. Syukran na. Dito na yung ating car pass, tapos yung IDs natin. Nakalagay po, content creator. Isa-isa. Wow, thank you very much. Maguindanao del Norte. Let's go, let's go. The security forces are everywhere po dito sa lugar. Assalamualaikum. I would like to welcome each and everyone. Salamat mga Lucas ko na nakadalama sa muna, our leaders from the different municipalities, our governor in the province of Maguindanao del Norte, together with the elder of Maguindanao del Sur, Ako Dato Anto Mitimbang, niyamin sa former Congressman Tanong Ako Dato Mike Mistura, our Vice Governor, Kaka Dato Marshall Sinswat, our mayors in attendance, our board members, gusto lang ng kanyama ang mga lutos gusto sa agama Islam. Ahlan wa sahlan to Revive 2026. Death is an inevitable fact. No one argues over death. So tapos na po ang first speaker, no, si Dr. Muhammad Salah. Magkakaroon muna ng 20-minute break for Asar prayer. Tapos na po tayo mag-pray. Ito pong venue ng event ngayon, dito po sa may Old Capitol. Dito po ito sa may Simoy, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kaya siya tinawag na Old Capitol kasi dito po yung location ng Kapitolyo dati during the time of Governor Zacaria Cantao, if I am not mistaken. And right now, since nahati po Maguindanao, ito Norte and del Sur, dito po ilalagay ulit yung Kapitolyo ng Maguindanao del Norte. Kaya kasalukuyan po siyang inaayos, no, pakonte-konte. And I think, no, about to commence na rin po yung construction ng napakagandang design ng Kapitolyo ng Del Norte. Ladies and gentlemen, let me introduce to you Brother Wael Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. And I can never thank Allah subhanahu wa ta'ala enough for giving us yet another opportunity to rejoin you in Maguindanao del Norte with the beautiful generosity of Dato Ahmed Tuqaw Mastura, Dato Sharifuddin Mastura, and all the family members and everyone involved in arranging this beautiful event. Death is a reality.
that the believers know for sure it is coming. Who from amongst you wants to go to Jannah, to paradise? Put your hands up. MashaAllah, look at the crowd, MashaAllah. They want to put their feet up as well. Allahu Akbar. My brothers, my sisters, the question is, and I always ask this in my talks, we want to go to paradise, right? But we don't want to die. And in order to go to paradise, you have to die. Okay, so it's 6 o'clock. Tapos na rin po yung event. Picture taking na lang sila sa stage. Kami, uuwi na kasi gutom na ang mga people. Hindi pala tayo nag-lunch, no? Pero alam mo yun, hindi natin naramdaman yung gutom, no? Dahil sa ganda ng mga sinasabi, wisdom. Oh. Ang dami ko pa sanang gustong itanong. I was thinking na magkakaroon ng opportunity pero dahil late na, and we have to go na rin. But anyway, no, alhamdulillah for the opportunity. Nakakatuwa rin talagang umattend ng mga ganyan, no? Bagay na bagay yung title na Revive kasi alam mo, listening to scholars like them somehow, no, it revitalizes, no, yung ating faith, yung ating iman, yung ibada. Yung topic nila is about death, no? Na something na we are all certain pero madalas na-neglect natin yung mga bagay para i-preparado yung sarili natin sa bagay na yun. So yun, thank you so much, no, to our dear scholars, no, Mufti Mek. Kahit naman hindi live, talagang pinapanood ko po siya. I have downloaded napakadaming videos niya para kasi hindi ko lang siya mapapanood online, kahit offline ako pwede ko siyang panoorin. May mga audio rin siya sa akin, no? And of course, no, Brother Wael, na pinangalan ko pa talaga yung isang anak ko sa kanya, Brother Wael Ibrahim and Dr. Muhammad Salah. Thank you sa inyo. May Allah subhanahu wa ta'ala give you long life para mas marami pa kayong ma-share na knowledge sa maraming tao. And of course, to all the people behind the successful event, to our beloved Governor Dato Tukaw Mastura, to our Provincial Administrator Dato Sharifuddin Mastura, at sa lahat po ng mga tao behind the success of the event. May Allah subhanahu wa ta'ala return the favor upon you. At yun, yung ginawa nyo po ay walang katapusang pabuya from Allah subhanahu wa ta'ala. Si Jules muna. Ay, ako ba? Ikaw, kaya mo yan. Walang iiyak ha. Oh, yun. Salamat. Uyakin pa naman. Actually, yes, si Mufti Meng is Meng. Mufti Meng. When I was in Manila, very crucial ang life ko sa Manila. So words niya lang yung Oh, Yes. iyak na siya. Ito iyak. Sabing walang iiyak. Ano ba yan? Hindi, kuha niyan, rahma yan, rahma. dream come true na makita ko siya in person. So yun lang, marami ko natutunan pero hindi ko na ilalahad. First time mo ba? Umiiyak ka. First time! Oo. Nang sa Manila ko, pumunta rin siya sa Poly pero yun nga, so near yet so far. Hindi ko rin siya napanood. So ngayon lang, alhamdulillah. Thank you Sir Ami. Isama mo kami dito sa event niya. Kaya pala Revive yung title ng event, no? Kasi talagang nare-revive tayo kasi may mga times talaga na bumababa yung iman natin, so kailangan nating i-revive. And also mas naging clear sa akin yung ibig sabihin ng every soul shall taste death. Ako vocal talaga ako pagdating sa death. Kahit sa mga anak ko, pinapa-accept ko sa kanila yan na death is coming talaga. Gusto kong nag-attend ng mga ganyan. Actually matigas talaga ang ulo ko, pero nasa-soften yung heart mo kahit papaano. Ang usapang death kanina is it gives fear na nakakatakot. Syempre sino bang hindi matakot mamatay, di ba? Iisipin mo lang maiiwan mo yung pamilya mo, ganyan, lahat ng bagay sa mundo. But at the same time, it gives hope habang buhay ka pa na kung meron ka mga maling nagagawa habang buhay ka pa, pwede mo pa siyang babaguhin. So yun yung hope. It gives me fear and hope at the same time. Oo, di ba? May mga natutunan. Alhamdulillah. Si Cod at siya, hindi na natin matanong kasi nauna na sila. Anyway, alhamdulillah. Hindi namin naramdaman ng gutom, honestly. Hindi po kami, ako last na kumain ako morning, no, isang pastil, hindi na naulit. Pero alam mo yun, kasi minsan, no, hindi lang pala yung katawan natin yung gutom, kundi pati yung soul natin, gutom na gutom. So with that kind of mga program, hindi natin namamalayan, alam mo yun, nourish yung katawan natin.
Not only our body but our soul. So thank you, no, hoping for more activities like this. Thank you din sa pagsama sa atin. Maraming salamat. Assalamualaikum.